Nakita ninyo kahit wala tayo, namimiss tayo ng Propeta Muhammad, hindi na tayo nakita. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga aking mga kapatid, yung narinig lang nila ako, hindi nila ako nakita. Nabasa lang nila ang aking mga salita, pininiwalaan nila ako. Yun ang aking mga kapatid. Mga kapatid, mga paalala na ito ay lagi nating naririnig, na kung saan lagi tayong binibigyan ng babala, mga paalala bilang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala sa Kanya. Sabi ni Allah, o kayo mga mananampalataya, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at totoong pagkatakot sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kanyang mga ipinag-utos, paglayo o pag-iwas sa lahat ng kanyang mga ipinagbabawal. Huwag ninyong hahayaan na kayo ay bawian ng buhay, mamatay, na wala sa estadong Islam o di kaya ay nasa labas ng Islam. Sa madaling salita, huwag ninyong hahayaan, sabi ni Allah, na kayo ay mamatay na hindi Muslim. Sa isang ayah o talata sa banal na Quran, sinasabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, o sangkatauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo at lumikha sa isang tao, at ito ay si Adam alayhi salam, at mula sa kanya nilikha ang kanyang asawa, at ito ay si Hawa, at mula sa kanilang dalaway lumabas ang maraming kalalakihan at kababaihan. Pangambahan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sa kanya kayo humihingi ng karapatan sa bawat isa. Huwag ninyong puputulin ang ugnayan sa sinapupunan o ugnayan sa pagkakamag-anak. Katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat si Allah, katiyakan, si Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang nagmamasid. Alhamdulillah, ito ay mga paalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran. Ngayon, mga kapatid ko, magbibigay tayo ng isang salaysay o kwento sa pangyayari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba, kanyang mga kasamahan, ito ay isinalaysay ni Irbad. An Irbad bin Sariyati radiyallahu anhu qal, ba'da salati as-subh, pagkatapos daw ng salatul fajr, wa'adhan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na tila bagang nagbigay ng aral ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbigay siya ng mga paalala sa oras na yun. At sinabi dito sa hadith na ito, mu'addati wajilat minhal qulub, wajilat minhal qulub. Sabi dito sa hadith na ito, yung mga pangaral, tila bang nagkaroon ng panginginig ang aming mga puso. Ibig sabihin, talagang nagkaroon sila ng pangambatakot sa kanilang mga puso sa mga paalala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakaramdam sila ng mga matinding mga pangamba. Halos manginig ang kanilang mga puso. Wa darabat minhal uyun, at ang kanilang mga mata ay bumuhos ng luha. Ayon sa salaysay ng hadith na ito, bumuhos ang kanilang luha. Faqulna ya Rasulullah, ka'annaha mu'addi. Dito ay sinabi ng isa sa kanila, ya Rasulullah, husugo ni Allah, para bagang ang iyong mga salita ay parang pamamaalam. Allahu Akbar. Parang pamamaalam. Fa'ausinan. Bigyan mo pa kami ng mga paalala, ya Rasulullah. Bigyan mo pa kami ng mga payo. Payuan mo pa kami, ya Rasulullah. Ganyan ng mga sahabat, sabik na sabik sila sa mga payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung panahon natin ngayon,
subhanallah, pagkapayo tungkol sa Islam, pag mga paalala sa Islam, para bagang ina-ignore ng ilan sa mga kapatid natin o ng ilan sa mga tao. Subhanallah. Pero ito, subhanallah mga kapatid, humingi pa sila ng payo kahit na ang kanilang mga narinig ay talagang nangamba ang kanilang mga puso, nanginig ang kanilang mga puso sa pagkakaroon ng takot, bumuhos ang luha mula sa kanilang mga mata, ay humingi pa sila ng mga paalala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala usikum bitaqwallah azza wa jalla. Una, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinapayuhan ko kayo na kayo ay matakot kay Allah. Kayo ay matakot kay Allah. Sa maraming ayah sa Quran ay lagi natin naririnig ang pagkatakot. Laging sinasabi ng Quran, taqullah, taqullah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. O kayo mga mananampalataya, katakutan ninyo si Allah. Kaya yan ang pinakapangunahing aral at payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pangalawa, kung kayo ay magkakaroon ng mga pinuno, kung may mga namumuno sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wa ta'a. Pakinggan ninyo siya at sundin ninyo siya. Tingnan nyo, isa sa mga paalala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga namumuno sa atin, kinakailangan pakinggan natin sila, sundin natin sila. Ayon din sa ayat na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Sabi ni Allah, o kayo mga mananampalataya, sundin ninyo si Allah at ang kanyang suko at sino man ang may kapamahalaan sa inyo. Ibig sabihin, kung sino man na namumuno sa atin, pakinggan natin siya, sundin natin siya, kahit na nga maayon sa iba pang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit napakaliit yung kanyang utak, ay pakinggan natin siya, sundin natin siya. Kahit na ba siya ay isang alipin pa, ibig sabihin kung siya ay naggaling pa sa pagiging alipin, pakinggan natin siya, sundin natin siya. Ganun binigyan ng higpit ang pagsunod at pakikinig sa ating mga namumuno. Sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّهُ مَيْعَيْشِ مِنْكُمْ فَسَيَّرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Kung kayo ay aabuti ng mga panahon o iba pang panahon, ibig sabihin mga panahon, mga huling panahon, katiyakan na kayo ay makakakita ng ikhtilafan kathira. Ikhtilafan. Fasayara ikhtilafan. Makikita ninyo yung maraming pagkakasalungatan. Allahu Akbar. Ngayon, nasaan tayo ngayon? Napakarami ngayon ng salungatan. Hindi nagkakasundo-sundo. Nagkakaroon ng mga itwaan. Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ito ngayon, sa panahon natin ngayon. Ikhtilafan. Ikhtilafan kathira. Pagkakasalungatan. Subhanallah. Ngayon, kung ikaw ay nakabantay sa social media, subhanallah, ang daming mga nagkalat na mga maalam daw sa Islam at nakikita ninyo, nagkakaroon ng mga iba't ibang salungatan. Kapag wala kang kaalaman sa Islam, talagang madadala ka ng mga taong ito. Kaya mag-ingat. Binigyan na tayo ng bawala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung abutin natin yung mga panahon na ito, kung kayo ba ay nasa panahon na yung kausap niya yung mga sahaba, darating yung maraming salungatan. Subhanallah. Ano bang pinayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung magkakaroon ng ganong kalagayan o mga pangyayari, fa'alaykum bisunati, magbalik kayo sa aking sunnah. Ibig sabihin, kung may nakikita kang katuruan at sinasabing katuruan daw ng Islam, hanapin mo kung ito nga ba ay kabilang sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung mayroon tayong maririnig sa oras na yan, nasabi na ito naman aming ginagawa ay kaparaan din naman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oo,
Ito naman, sunnah naman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binigyan pa tayo ng isa pang pagtitiyak kung paano natin ito ay matitiyak. Wasunatil Rashidin al-Mahdiyyin. Allahu Akbar. Wasunatil Khulafa'ir Rashidin al-Mahdiyyin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang sunnah ng mga khulafa, yung mga khalifa, katulad ni Abu Bakar, o di kaya ay si Umar, o di kaya ay si Ali, o di kaya ay si Uthman, mga khulafa ar-rashidin. Yung kanilang mga ginawa. So ibig sabihin, kung sinasabi na ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyakin natin, yan din ba'y ginawa ng mga khalifa? Tulad ni Abu Bakar, tulad ni Umar, ni Ali, ni Uthman, radiyallahu anhum. Kalugdan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, adu alayha, yung pangawakan ninyo ng mahigpit na kung sa paglilinaw, kahit ito ay inyong kagatin ng inyong mga bagay. Di ba pag may ginagawa tayo ng isang bagay para hindi natin mabitiwan, kinakagat pa natin yan? Kung may nalalaman kang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah o kaparaanan ng kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga sahaba, pangawakan mo, kahit kagatin mo ng napakahigpit para hindi mo maiwan at mabitiwan sa panahon natin ngayon. Wa iyyakum muhdathatil umur. At mag-ingat kayo sa mga pagbabago. Ito ngayon, ang daming bago na naririnig. Napakaraming aral ngayon, subhanallah, na akala mo ito ay nasa Islam. Meron ka naririnig ngayon kahit hindi ka na mag-Jumu'ah. Okay lang daw yun. Basta huwag mo pabayaan yung 5 bisis mong pagdarasal, 5 bisis mong salat. O di kaya, marami ka maririnig kahit hindi ka rin mag-Jumu'ah. Allahu Akbar. Kung paano ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ang salatul Jumu'ah ay napakahigpit. Tapos ngayon, babaliwala yung ng ilan. Allahu Akbar. Ano ba, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam? Fa'inna kul wahdadatin bid'ah, wa kullu bid'ah dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Mag-ingat kayo sa mga pagbabago, pandaragdag sa Islam, mga pandaragdag na katuruan. Ang lahat ng mga pagbabago o pandaragdag ay pagkaligaw. Kullu dalalah finnar. Lahat ng pagkaligaw o lahat ng yun ay pagkaligaw, kaya ito ang hahantungan. Apoy sa impyerno. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid ko, hindi ibig sabihin na karinig ka ng isang mangangaral, magaling magsalita, magaling magpaliwanag, at pagkatapos mamaya-maya ay maniniwala ka na agad na hindi mo natitiyak kung ano ang kanyang akida o kanyang paniniwala. Kailangan natin ito mga kapatid dahil ito ang magiging daan para mapangawakan natin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid ko, alam po ba ninyo na sa panahon natin ngayon ay nakakatakot? Kaya hindi sapat na naniwala lang tayo na mayroong Allah subhanahu wa ta'ala na siyang tagapaglikha. Hindi sapat na tayo ay nakakagawa ng ating salah. Mas mainam po yun, nakakagawa tayo ng ating salah. Pero kailangan nating makinig at mag-agilat lagi ng kaalaman sa ating pananampalataya. Dahil ang tinitira ngayon ni Shaitan ay ang ating akida, yung ating paniniwala. Pag nawala tayo dito, tuwang-tuwa na si Shaitan. Kompleto na yung Islam eh. Opo. Kung pag-aaralan natin sa ating pamumuhay, kompleto na. Kaya lang, ano ang nagiging dahilan? Bakit ang tao nawawala kahit kompleto na yung Islam, hindi pa rin niya isinasabuhay, lumalabas pa rin sa Islam? Kasi ayaw ni Shaitan na manatili ka sa pamumuhay sa Islam. Ayaw niya. Tingnan niyo itong talata, itong aya na ito sa Quran. Sabi ni Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Mga kapatid,
Kung babalikan natin itong aya na ito, totoo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, pumasok kayo sa Islam ng ganap. Ibig sabihin, gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala, pasukin natin yung Islam ng ganap, kumpleto. Ipasok mo yung sarili mo na isusuko mo talaga kay Allah yung sarili mo na ang gagawin mo, pag-aaralan mo, isasabuhay mo yung aral mismo ng Islam, kumpleto. Sinabi na ni Allah, ganap kumpleto na yung Islam. Kaya pasukin mo siya, kumpleto. Kunin mo siya ng kumpleto. Bakit? وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Huwag din mong susundan, sabi ni Allah, yung yapak o di kaya ay landas ni Shaytan, dahil katiyakan na si Shaytan ay hayagan ninyong kaaway. Lantad nating kaaway si Shaytan at walang gugustuhin si Shaytan maliban na ilabas tayo sa Islam. Yan ang gusto ni Shaytan, ilabas tayo sa Islam. Subhanallah. Kaya ikaw na Muslim, kung ikaw ay Muslim, nandito ka rin lang naman sa Islam, huwag mong hahayaan na ilabas ka ni Shaytan ng paunti-unti. So, hindi niya tayo ngayon sinisira sa ating mga salat. Sinisira tayo ngayon sa akida, paunti-unti. Pag nawala ka na sa akida mo, sa tunay na paniniwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, was out ang lahat. Mawawala ang lahat. Kaya tuwang-tuwa si Shaytan. Talo tayong mga mananampalataya kapag naging ganun. Kaya binigyan na tayo ng paalala ng Islam, binigyan na tayo ng paalala ni Allah subhanahu wa ta'ala na pasukin natin ng ganap ang Islam. Huwag tayong pipili. Kasi may mga Muslim na pinipili nila kung ano lang na yung kaya nila, yun na lang. Subhanallah, wag! Hindi ibibigay ni Allah ang Islam na kumpleto kung hindi natin kaya isabuhay. Ganun nga lang, kailangan pag-aralan natin ang pamamaraan o kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil yun ang pamamaraan para maging ganap ang pagpasok mo sa Islam. So mga kapatid ko, ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin na ito yung kaya ko, magsala lang ako, ito naman yung kaya ko, magbigay na lang ng zakat, sadaka. Ayan, huwag natin gagawin ang mga bagay na ito. Gawin natin ang mga bagay na matutunan natin ang mga sunna ni Propeta Muhammad, sunna ng kanyang mga khalifa o mga khulafa ar-rashidin, tiyak. Inshallah ta'ala, kahahabagan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bago mo tayo magtapos, ay ipaalala ko lang mga kapatid, yung paalala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo minsan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ng kanyang mga sahaba, sabi niya, namimiss ko ang aking mga kapatid. Namimiss ko ang aking mga kapatid. Sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, kami ay nandito. Sa harapan mo, kami ang iyong kapatid. Kami ay kasama mo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo ay aking mga kasamahan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo ay aking mga kasamahan. Sino kaya ang namimiss niya? Sabi niya, ang aking sinasabing kapatid, sila yung mga tao na ako ay kanilang narinig lamang, nabasa lang nila ang aking mga salita, ang aking mga kaparaanan ay kanilang isinabuhay ito. Sino yun? Tayo yun, mga kapatid. Nakita ninyo kahit wala tayo, namimiss tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na tayo nakita. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga aking mga kapatid, yung narinig lang nila ako, hindi nila ako nakita. Nabasa lang nila ang aking mga salita. Pinaniwalaan nila ako. Yun ang aking mga kapatid. Ikaw na kapatid,
Hindi mo ba namimiss ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung namimiss natin lagi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag-aralan natin ang kanyang pamumuhay, pag-aralan natin kung ano ang kanyang mga katuruan, kaparaanan, inshallah ta'ala, siya ay ating mga kasama. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, ibilang mo po kami sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibilang mo po kami sa mga kapatid ng Propeta na kanyang namimiss. Hilingin natin lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hilingin natin lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala